Good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday worship. At ang ating pong topic for tonight, at since tapos na tayo mag-worship, so let's move forward para sa ating topic for today. At ang ating Sunday worship topic ay may kinalaman actually ito sa ating forerunner. So kung mapapansin nyo sa buong buwan, ay puro lahat tayo about sa kung sino tayo, paano tayo pinili ng Lord at ano ang purpose ng Lord. So even in our Sunday topic, ay ito pa rin po yung pag-uusapan natin. So, chosen, not accidental. Yan po yung ating topic. Now, let's go to Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. And it says here, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So, sino ang nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito ay si Pablo. At ang sabi ni Pablo, tayo ay pinili ng Diyos Ama para kanino? Para kay Him. Sino ba yung tinutukoy dito na Him? Ito, no? Ito po ay si Jesus Christ. So, pinili tayo ng Diyos Ama para kanino? Para sa kanyang anak na si Jesus Christ. Para maglingkod tayo sa kanya, maging holy tayo, maging blameless tayo. When we say holy, hindi ito ibig sabihin ay wala na talaga tayong ginagawang mali. Of course, nasa laman pa rin tayo at pwede pa rin tayong magkasala. But when we say holy, ibig lang sabihin nito is nagagawa na nating iwan yung kasalanan. Nagkakaroon na tayo ng kaisipan, nagkakaroon na tayo ng emotion na mas higit na lumapit sa Panginoon kaysa sa gumawa ng mali. Yung alam mo yon, yung meron ka ng kaalaman na ito ay isang ugaling hindi tama, ayaw ng Panginoon. Ito ay isang gawain na hindi makadiyos. So hindi ko ito gagawin. Ganun po yun. And blameless, when we say blameless, yung walang mong sasabihin ng tao sa'yo na hindi maganda. Yung alam mo yun, yung pag nakita ka ng tao, ang unang-unang sasagi sa isip nila, yung itong taong ito, Christian na talaga. Biruin mo, napaka-strict niya na ngayon pagdating sa paggawa ng kasalanan. Hindi na talaga siya umaayon sa kung anong meron ang mundo ito. That's what we call blameless. So, in love, pinili tayo ng Lord dahil sa kanyang pag-ibig. He predestined us for adoption to sonship. So, hindi man tayo yung talagang anak ng Diyos kasi ang kanyang anak ay nag-iisa lang, si Jesus Christ. Pero inadapt tayo ng Lord. Biruin nyo yun, inako niya tayo ng mga anak para nang sa ganon, anuman ang pag-aari ni Jesus Christ na ibinigay niya, maging pag-aari mo na rin. Ganon kadakila yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa iyo, na hindi ka lang niya iniligtas, kundi pinili ka niya para gawing anak niya na rin. Kaya anything na meron ang Panginoong Ama at ibinigay ito, ipinamana kay Jesus Christ, yun din ang gagawin niya sa inyo dahil adopted sons and daughter kayo ng Lord. And it is according with His pleasure and will. Ito ay ginawa ng Diyos, hindi dahil napilitan lang siya, kundi ginawa niya ito na ito ay talagang ninais niya, iniloob niya. Yung walang sapilitan na, Lord, sige na, mahalin mo ako. Lord, sige na, gawin mo akong anak. Walang ganun. Kundi ito ay ginawa ng Lord ayon sa kanyang damdamin na natutuwa siya. It is His pleasure and will. So in Tagalog po, sabi dito, bago ko palikhain ng sanlibutan, ay pinili niya na tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. So, kaya kanya pinili dahil nakipag-isa ka kay Kristo. Without acceptance of Jesus Christ, without your faith in Jesus Christ, hindi ka maliligtas, hindi ka tatawagin na anak ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Merong layunin at kalooban ang Diyos para sa ating lahat. Amen? Now, we are shaped by this world believing we are made by chance. Itong mundong ito, ang itatanim sa isip mo, hindi ka mahalaga. Dumating ka sa mundong ito, aksidente ka lang. Coincidence lang. Product ka lang dahil nagkamali yung nanay at tatay mo. No? Dalagang ina, binatang ama. Kaya nabuo ka. Hindi ka na-form sa mundong ito dahil, kaisipan ng mundo ito, dahil talagang ginusto ng Diyos. Kundi dahil ginawa ng tao. Yes, meron tayong permissive will. Pero kung yung permissive will na yon, inalaw ng Lord, halimbawa, 16 years old, babae, lalaki, at nagsiping, hindi sinasadyang pagkakataon, tama? Maaaring isipin natin, hindi sinadyang pagkakataon. Pero kahit pagsiping sila ng ilang beses,
Kung ayaw ng Lord na malikha ka through them, hindi ka malilikha. Pero, 16 years old, 14 years old, 12 years old, nabuntis, bakit? Kasi niloob ng Panginoon na mailagay ka sa sinapupunan ng babae at early age ng ganon. Aksidente ba? No. It is God's choice. Pinili ng Lord yon. At anong sabi ng Ephesians? Binasa natin? It is His own pleasure. Hindi dahil, alam mo yon yung ano lang, yung bukso ng damdamin ng magulang mo na dahil sa kanilang kabataan, kaya ka na-form. Hindi dahil sa bugso lang ng damdamin, kundi talagang niloob ng Lord. Magtatanong tayo, Pastora, bakit naman sa mga batang edad pa? No? Hindi natin kayang arukin ang kaisipan ng Diyos. Pero one thing for sure, nilikhahan ka ng Diyos ng hindi aksidente. Meron at meron siyang kalooban or meron siyang plano bakit. Now, and generally, we have these so-called questions. Lahat ito pang general. Does God really exist? Do I matter to God? Does God loves me? Ito yung mga katanungan ng karamihan sa atin. Especially kapag nandoon ka na sa kaisipan na kung saan naghahanap ka na ng kalinga, ng pagmamahal, ng kaisipan na, Lord, bakit ganito ang circumstansya ng buhay ko? Mahal mo ba talaga ako? Yun yung kadalasan na nagiging questions natin. Ikaw ba talaga, Lord, ay totoo? We might have that kind of questions because we are not certain of who God is. Kasi hindi natin kilala si God. Yun ang unang-unang dahilan bakit tayo nagtatanong. We don't know who God is and what is God's plan and purpose in us. The Apostle Paul answered this question powerfully in Ephesians chapter 1. Before Paul talks about Christian behavior, ministry, or spiritual warfare, he begins with the identity. Bakit inuna ni Pablo? Bakit sa Ephesians chapter 1, eto kaagad ang tirada niya? Kasi paano ka magkakaroon ng magandang behavior, paano ka magkakaroon or hahawak ng isang magandang ministry, or paano ka makikipaglaban sa spiritual kung ikaw mismo hindi mo kilala kung sino ang lumikha sa'yo at kung bakit ka nilikha ng Diyos at ano ang purpose ng Lord. Kaya inuna muna ni Pablo ipakilala kung sino ka, ano ang identity mo, at ano ang pagkakilala sa iyo ng Diyos. Yun ang unang-unang ginawa ng Lord. He lift our eyes beyond time and space and bring us into the eternal counsel of God. Para makakilos ka ng tama, para baguhin mo ang iyong buhay, para magkaroon ka ng magandang ministry or makapag-serve ka ng tama sa Panginoon, para labanan mo yung mga circumstansya ng buhay mo, para magkaroon ka ng pananampalataya sa Lord, ano ang unang-una mong dapat malaman? Ikaw ay pinili ng Diyos. Yung identity mo ngayon, dahil kay Kristo Jesus, ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dati mong pagkatao na kung saan noon, hindi ka belonging sa pamilya ng Lord. But now, dahil kilala mo na ang iyong Diyos at alam mo na ang pagkatao mo, dapat maging malinaw sa atin na anuman ang mangyari sa buhay natin, dahil tayo ay anak ng Diyos, makalalapit tayo with confident, nang walang halong, alam mo yon parang mahihiya kang lumapit. Yung bang iisipin mo na, Lord, yung magda-doubt ka ba? No? Hindi mo iisipin ng ganun eh. Kasi kilala mo na kung sino yung lalapitan mo. At alam mo, dahil siyang lumikha sa'yo, alam niya ang takbo ng isip mo, alam niya ang damdamin mo, alam niya ang buong pagkatao mo. Dahil siya ang may creation sa'yo. Kaya nga, sa araw na ito, no, makikita natin dito, Ephesians chapter 1, na inintroduce ng Ephesians chapter 1 ang doctrine of divine election. When we say divine, again, kagaya ng ating forerunner kahapon, when we say divine, ang pumili sa iyo ay Diyos mismo, na may lalang ng langit at lupa, nang may lalang sa iyo, nang nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa mundo. So, magtitiwala ka ba kung siya ang may lalang ng lahat ng bagay dito sa mundo? Of course. Kasi divine siya eh. Wala ka ng ibang tatakbuhan sa mundong ito maliban kay God.
Siya lang ang nakakaalam kung ano ang mabuti at masama para sa atin. That salvation begins not with human choice, but with God's sovereign grace. He said in Ephesians chapter 1, verse 4, for He chose us in Him, para kay Jesus Christ, before the creation of the world. Tignan niyo po ito. Before creation, before sin entered the world, before we could perform good or bad works, God already had redemptive plan through Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, kung iisipin mo, bakit ganun, Panginoon? Bakit parang hindi kita maramdaman? Lord, bakit parang iba? Parang wala akong makita Diyos sa buhay ko. Bakit parang walang gumagalaw na Diyos sa buhay ko? Mga kapatid, ang tanong, kilala mo ba talaga si God? Kasi kung kilala mo si God, di ka magtatanong ng ganun sa Kanya. Lord, nandiyan ka ba? Sa tuwing may pinagdadaraanan ka na pagsubok ng buhay, instead na sabihin mo, Lord, nandiyan ka ba? Sabihin mo, Lord, alam ko kasama kita dahil ikaw ang gumawa sa akin. Lord, alam ko kasama kita, kaya Lord, mananampalataya ako na anuman ang mangyari sa buhay ko. Ikaw lang ang nakakaalam yan. Ikaw lang din ang nakakaalam what is best for me. Kaya magtitiwala ako sa iyo, Lord. Kaya nga mga kapatid, mahirap yung kilala natin si God hanggang uso lang. Dapat kilala natin si God, maging sa isipan natin, maging sa puso natin. This truth destroys the lie that we are accidental. Dahil kilala mo si God, dahil alam mo at nagtitiwala ka kay Diyos na anumang mangyari sa buhay mo, gawa yon ng Panginoon, may purpose ang Lord doon, ano ang ngayon ang sasabihin mo? Kasinungalingan na ako ay ipapahamak ng ating Diyos. Kasinungalingan na hindi magpro-provide ang Lord sa buhay ko. Kasinungalingan na hindi makakatapos ng pag-aaral ang mga anak ko. Kasinungalingan na hindi ako magkakaroon ng magandang trabaho. Kasinungalingan na ang ministry ko ay hindi lalago. Lahat ng merong negatibo sa buhay natin, lahat yun ay kasinungalingan dahil ang Diyos natin ay Diyos ng totoo. Ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay ng pangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Bilang kanyang mga anak. We are intentionally chosen by God, loved by God, adopted to become daughters and sons of God, and purposely transformed to serve Him. Ano lang ang gagawin natin? Mag-serve ka lang sa Lord. Kaya minsan, natatalo tayo ng mga kasinungalingan o mga negatibong ito sa buhay natin, na nangyayari sa buhay natin. Dahil ang isip natin hindi nakatuon doon sa pagsuserve sa Lord na gumawa sa atin ng mga magagandang bagay, na tumawag sa atin, na nagsabi sa ating anak niya tayo. Kaya minsan, lagi tayong natatalo ng kaaway. Lagi ang kasinungalingan ng mundong ito at ng gawa ng demonyo ang sumisiksik sa isipan natin, kaya hindi tayo nakaka-move forward sa ating pananampalataya sa Lord. If you know God, you have to speak life sa buhay mo. Kung kilala mo si Lord, magtiwala ka kay God na anuman ang sitwasyon na pinagdadaraanan mo ngayon, yan ay bahagi lamang ng pagsubok ng Diyos. Just like what He has done to Joseph, to Joshua, sino pa? Kay Job, kay Esther, at sa mga iba pang mga character sa Bible, like David. Diba? Now, punta tayo sa puntos number 1 natin. Chosen by God before creation. We are not random. When we say random, lack of structure, unplanned, or done in weird method. Pag sinabi nating weird, ano ba yan? Parang hindi naman maintindihan yung pagkakadika nitong bahay na to. Parang ganun ba? Parang alam mo yon, yung pagpasok mo pa lang sa pinto, unang makikita mo kaagad CR. Diba? Parang napakagulo ng structure ng bahay na ito. Yung pagpasok mo ng pinto, agad-agad ang bubungad sa iyo is lababo at kusina. Diba? Normally, ang bahay ay ginagawa na pagpasok mo pa lang sa pinto, unang-unang mo makikita ay ang sala. Bakit? Kasi doon ini-entertain ang lahat ng bisita. Same thing sa pagkakalikha sa atin ng Lord. Ito po ay hindi random, kundi ito ay planado. Parang isang istruktura ng bahay, plinano ng architect, plinano ng isang engineer. Ganon tayo, plinano ng Diyos. Walang bahagi sa katawan mo na hindi niya pinagplanuhan. Bakit pango ako, pastora? Bakit ang pangit ko? Tingin mo lang yun. Kasi wala kang tiwala kay God. Bakit kanya nilikha ng ganyan? Alam niyo, may mga kilala ako ng mga pangit sa show business. Pero ang tingin nila sa sarili nila, confident na maganda sila. Why? Kasi kilala nila kung sino ang Diyos na lumikha sa kanya. Kaya huwag mo sasabing pangit ka.
Huwag mong ikakahiya kung ano itsura mo. No? Umarap ka sa mundo na ganyan ang itsura mo. At sabihin mo, I am wonderfully and carefully planned by God. Amen? Psalm 139 verse 16, all these days ordained for me were written in your book. Lahat ng araw na itinalaga sa akin ay nakasulat sa iyong aklat. Yan po ang Tagalog ng awit 139 verse 16. Pagpapatunay na lahat ng araw magmula Monday hanggang Sunday, lahat yan ay nilikha ng Diyos para sa iyo. Biruin mo, on the first day, nilikha ng Diyos na paghiwalayin ang lupa at ang tubig. Para na sa ganon, pag ikaw ay lalakad, hindi ka malulunod. Amen? Kasi kung puro dagat yan at hindi hiwalay ng Lord yung lupa, anong mangyayari sa iyo? Ang lalakaran mo, puro tubig, bawat lakad mo, lunod. Kaya anong ginawa ng Lord? Pinagplanuhan niya. Hindi ka pa nililika, pinagplanuhan na ng Lord kung ano ang magiging sitwasyon ng buhay ng tao. Maganda. Puno ng pagkain, puno ng malinis na hangin, no? Yung bahay ay talagang kahit saan ka matulog, hindi ka magkakaroon ng germs. Kahit matulog ka sa sahig, sa damuhan, walang bakterya, walang germs, hindi ka magkakasakit. Pipick up ka lang ng pagkain mo. Diba? Hindi ka magtatrabaho, matutulog ka lang, makikipagsalamuha sa mga hayop. Ganon ang nais ng Lord. I-enjoy mo yung buhay. Kaya lang, pumasok ang kasalanan. Kaya hindi na na-enjoy ng tao. Hindi kasalanan ni Lord yun. Amen? Kasi ang nais ng Lord ay planuhin ng maganda para sa iyo. Inilagay ng Lord ang lahat ng bagay na pinagplanuhan niya. Even yung iyong katawan, pinagplanuhan niya ng Lord. Ang original plan ng Lord is magandang buhay, magandang itsura. Pero dahil sa kasalanan, dahil pumasok ang kasalanan sa mundo, nasira maging ang body natin. Dahil sa mga chemicals na nandiyan sa paligid, na nilikha ng tao dahil sa kanilang isipan na marunong sila bukod kay God. Anong nangyari? Nasira ang mundo. Patagal ng patagal, palawak ng palawak, pagaling ng pagaling ang teknolohiya. Pero ano naman ang nangyayari sa tao? Nagkakasakit na nagkakasakit. Alam niyo yung nangyari sa Chernobyl, kung natatandaan niyo po, yung pumutok yung nuclear plant doon sa New Zealand, naapektuhan po lahat ng mga baka doon, mga hayop. At yung iniinom na mga gatas dahil nilabas sa katawan ng mga baka, yun ang nag-deform sa katawan ng tao. Hindi dahil gawa ng Diyos, kundi gawa ng kasalanan ng tao kung bakit na-deform ang katawan. Supposed to be, magaganda tayo at mga gwapo. Kaya lang, sinira lahat iyon ng kasalanan. You are chosen and God knew you by name. In Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I chose you and I knew you. Anong sabi ng Lord? Bago ko pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita at kiilala na kita. Alam ng Diyos kung ano ang name mo. Hindi ka pa pinapanganak, nandun ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo. Alam ng Diyos kung paano ka ipapanganak at paano o ano ang iyong pangalan. Kailan ang iyong date ng kapanganakan? Sino ang magiging magulang mo? Saang bansa ka o saang lugar ka ipapanganak? Alam lahat ng Diyos ang detalye sa buhay mo. Kaya kung meron mang nangyayari sa buhay mo ngayon, magtanong ka doon sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa iyo. Huwag kang magtanong sa kapitbahay mo. Huwag kang magtanong sa kaibigan mo dahil sila man din ay limited lang ang kaalaman. Magtanong ka doon sa Diyos na nakakakilala sa iyo by name. Grabe, no? By name. Alam ng Diyos kung sino ka. Itago mo man yan sa pangalan mo dahil nagpalit ka ng gender mo. Yung mga transgender, itago man nila ang katotohanan kung sino talaga sila. Palitan man nila yung pangalan nila sa birth certificate, still, alam ng Diyos dahil nakasulat na yan sa aklat niya. Kagaya ng binasa natin kanina sa awit. Nakasulat na ang lahat ng details sa aklat ng Diyos. At kapag binago mo pa yan, kahit baguhin mo pa yan, isa lang ang sasabihin ng Diyos pag namatay ka, oy, hindi ka si Christina, ikaw ay si Christian. Diba? Sasabihin ng, Lord, hindi nagpa-transgend na po ako, nagpalit na po ako ng anyo ko. Hindi, ikaw pa rin si Christian, yan ang nakalagay sa aklat ng buhay. At dahil nagpalit ka ng iyong ari, wala kang tiwala sa akin, naniligka kita ng ganyan, therefore doon ka sa hell. Ano na sasabihin sa'yo ng Lord?
Kasi wala kang tiwala kung paano ka nilikha ng Diyos. Wala kang tiwala doon sa pagkakakilala sa iyo ng Diyos. Kaya huwag tayong ma-insecure kung sino tayo. No? Huwag nating ikahiya kung ano tayo noon. Kasi kung ano tayo ngayon, yun ang pinakamahalaga, hindi kung ano yung nakaraan ka. Yes, in the past, ikaw ay hindi matinong na tao. Ikaw ay ganitong klaseng tao. Ikaw ay magnanakaw. Ikaw ay lasenggo. Ikaw ay adik. Ikaw ay manginginom. Ikaw ay manunugal. Pero ngayon na ikaw ay tinawag na ng Panginoon, may bago ka ng pangalan. At ang bago mong pangalan ay nakakabit yung kay Jesus Christ. Amen? Kaya mga kapatid, maswerte. Actually, hindi yun ang tamang salita Ang tamang salita is blessed ka. Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos na kasama ni Jesus Christ. Inaring anak ng Diyos. Amen? Isunulat ka na doon sa aklat ng Diyos na ikaw ay maliligtas. 2 aklat po. Meron hawak ang Diyos. Una ay ang libro kung saan nakatala ang pangalan ng lahat ng tao. At ang pangalawa is yung Book of Life na tinatawag na kung saan doon lamang itinatala ng Diyos ang inari ng mga anak niya. Kaya mapalad ka dahil sinama ka ng Lord doon sa Book of Life. Maliligtas ka. Amen? Now, for our life application for pointers number 1, stop measuring your worth by human approval or past mistakes. Hayaan mo na sila. Kung ano ang sabihin nila sa iyo. Hindi naman iyon ang sinasabi ng Diyos na lumikha sa iyo, na pumili sa iyo, na tinawag kang anak niya. When you feel overlooked or rejected, remember God chose you first. Hindi ang tao ang pumili sa iyo. Ang tao created lang din ni God. Wala silang pakialam sa buhay mo. Mas may pakialam ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung ano man ang sinasabi ng mundo, sinasabi ng tao, mahirap. No, binubuli tayo kasi pangit. Binubuli tayo kasi mahirap lang. Mga kapatid, tandaan niyo po, yes, nasa sitwasyon ka ng mahirap ngayon. Pero pagdating mo sa langit, mansyon ang bahay mo. Amen? Yun ang tatandaan natin mga kapatid. Dito naghihirap tayo. Pero pagdating sa langit, masaya tayo. Kasi meron tayong magandang bahay. Yung mga tao na nandito, magaganda nga ang bahay nila. Pero doon naman sila sa impyerno mapupunta. Wala ding silbi. Amen? Mas higit na tignan natin ang pansin kung ano ang meron tayo sa eternal life. Dahil ngayon, anak ka na ng Diyos. Amen? Live confidently, knowing your life has eternal significance. Pointers number 2. Chosen in love through adoption. Our identity is rooted in relationship, not rejection. Nireject ka ng tao, hayaan mo sila. Di ba? Kasi sa Lord, hindi ka nireject. Ang katunayan nga, pinili ka pa Dahil gusto ng Lord na magkaroon ng intimate relationship sa'yo. Kaya nga, ginawa kanyang anak Pero bang nanay at anak na hindi intimate ang relationship? Kung meron mang ganyan sa mundo, hindi yan tunay na relasyon. Pero ang tunay na relasyon is yung intimate, yung kilalang-kilala mo talaga. Di ba ang magulang, no? Halimbawa, maaksidente yung anak at makita sa lansangan, na naaagnas na. Kilala ng magulang kung sino yung anak niya at hindi. Hindi ko po yan anak. Hindi, anak mo to kasi nakasuot yung singsing niya at nandun yung pangalan. Hindi ko nga po anak yan Tapos tinas yung DNA, hindi nga anak. Kasi bakit? Kilala kasi ng magulang kung sino ang anak niya Ganon din sa ating Panginoon. Binago na tayo ng mundong ito. Sinira ang katawan natin. Sinira ang soul natin ng kasalanan. Pero, pagdating sa Panginoon, kung paano kanya originally na nilikha, ganon ka pa din sa Lord. Kaya nga ang sabi ng Bible, pagdating mo sa heaven, papalitan yung iyong buong pagkatao doon. Ang iyong body. Kasi yung original na body, yung glorified na body, yun yung gagamitin mo pagdating sa heaven. Kasi yun talaga ang tunay na paglikha sa iyo ng Panginoon. Yung nandito sa mundong ito po ay mawawala. Ito po ay mamamatay. Ito po ay babalik sa alikabok. Pero yung glorified body na yun yung original, intended body na ibinigay sa iyo ng Lord, marireceive mo yun pagdating mo sa eternal life. Kasi papalitan ng Diyos ang iyong katawan ng kung ano yung original na plano ng Diyos para sa iyo na katawan. That is what we call glorified body. A bride of Jesus Christ. Kaya nga, di ba, even yung kasuotan natin doon, papalitan ng Lord na maputi, na lino. Ang ganda ng plano ng Diyos para sa atin. Para sayangin mo ito at magkasala ka muli at bumalik ka muli sa kasalanan.
Dahil anak ka na ng Diyos, ikaw ay binigay ka na niya para kay Kristo, para ikaw ay maging anak niya. Therefore, anong dapat mong gawin? Be holy and blameless. Do what is righteous in front of God. Huwag mong sayangin yung pagkapili ng Diyos sa'yo. Sayang naman, no? Ilang years ka ng Christian, ilang years ka nang nagsuserve sa Lord, and then sa isang tagpo ng buhay mo, dahil lamang sa sitwasyon ng buhay na hard ka na talaga, at bagsak ka na talaga, bigla kang aalis sa presence ng Lord, nakakalungkot yun mga kapatid. Tunguhin mo yung isipan mo, focus on who God is sa buhay mo. Focus kung ano ang meron sa eternal life. Huwag mo nang balikan kung sino ka dati. Tunguhin mo na ang bagong pagkatao na meron ka na ngayon. Ephesians chapter 1 verse 5, in love you predestined us for adoption. And in Romans chapter 8 verse 15, you receive the spirit of adoption as sons. And in 1 John chapter 3 verse 1, see what kind of love the Father has given to us. Grabing pag-ibig. Kung nare-realize mo lang yan ngayon, yung grabing pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para gawing kanyang anak. Grabe. Ikaw na isang makasalanan, ikaw na basahan sa harapan ng Diyos, ikaw na marumi, ikaw na walang silbi, pero dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na magsakripisyo sa krus para lang magkaroon ka ng isang magandang buhay. Grabe. Grabing pag-ibig ito. Dahil gusto kang i-adapt ng Lord, gusto kanyang i-consider na anak niya, kailangan niyang ibigay ang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak niya para sa iyo na makasalanan. Ganon kakamahal ng Diyos. God's choosing is motivated by love, not obligation. Hindi niya tayo obliga. Nagkasala kayo bahala kayo. No? Pero hindi dahil mahal ka ng Diyos. Kahit nagkakamali, kahit nagkakasala, still faithful pa rin ang Lord sa iyo. Tumagal ka na ng ganyang edad, nakakakain ka pa rin. Tumagal ka na ng ganyang edad, pero ang mga anak mo, nakakapasok pa rin ng school. Tumagal ka na ng ganyang edad, pero itong buhay na ito, hindi pa rin binawasak ng Diyos kasi may purpose ka pa. Amen? So spiritually, this means we are not merely forgiven sinners. We are beloved children. God does not tolerate us. He embraces us. Ano ang nais ng Lord? Ayaw niyang i-tolerate yung paggawa natin ng kasalanan kasi anak ka na niya. Tingnan niyo po yung ginawa niya sa anak niyang prodigal son. Di ba? Ano ang ginawa ng prodigal son? Umalis siya sa tatay niya. Sa piling ng tatay niya. Sige, hinayaan ng Lord. Binigay yung mana. Sige, go ahead. Hindi siya hinanap ng Diyos. No? Kundi nag-antay ang Lord kung kailan siya babalik. Ganon ang klase ng pag-ibig na gusto ng Lord na mangyari sa buhay natin. Yung hindi tayo ito-tolerate ng Lord sa paggawa ng mali. Hindi ito-tolerate ng Lord na ang isipan mo ay mag-doubt sa Kanya. Hindi ito-tolerate ng Lord na ang paggawa natin ng kasalanan ang mamuhay sa atin na ngayong anak niya na tayo. Ang nais ng Diyos, i-embrace ka niya. Pag sinabing embrace, kasama doon ang disiplina. Didisiplinahin ka ng Lord. Gumawa ka ng mali, o sige, may disiplina ka, may palo ka. Hindi pwedeng ang magulang, hindi pwedeng tayo ay adopted sons and daughter na ng Lord, and yet, inotolerate pa rin tayo or pinababayaan pa rin tayo ng Lord gumawa ng mali. Hindi ganun ang ating Diyos. Kapag inaccept ka na ng Lord, tinanggap ka na ng Lord, ginawa ka na ng anak niya, anong gagawin ng Diyos? Kinakailangang disiplinahin ka niya. Kasi ganun ang tunay na nagmamahal sa anak. Tingnan nyo nga yung ginawa niya kay Jesus Christ. Pikit mata na tinanggap niyang mamamatay ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Grabe, no? Pikit mata. Kung ako yung magulang na ganun, at yung anak ko makikita ko nagsasuffer, parang ang bigat sa akin. Yung masugatan nga lang ang mga anak ko Mapilayan nga lang ang mga anak ko, kung todo, ano na ako talaga, pag-care sa kanila Yung pa kayang ilang beses kang hambalusin, ilang beses kang yurakan sa pagkatao mo, sipasipain, duraan, tusukin ng mga bagay. Grabe, no? Kasi mahal ka ng Lord Kaya lahat yun tiniis ng Ama sa kanyang anak. Kasi mahal ka niya. Yung pagkapili sa atin ng Diyos, dahil yun sa kanyang pag-ibig sa iyo at hindi dahil aksidente ka lang. Kaya napakahalaga po ng pagkapili sa iyo ng Diyos. Huwag mo sanang sayangin
sa paggawa ng kasalanan, sa pagdududa sa Panginoon, sa hindi pagsiserve sa Lord. Gawin mo kung ano ang tama bilang isang adopted sons and daughter ni God. We are no longer outsiders. Kaya, mga kapatid, i-welcome natin with an open arm and i-embrace natin na ngayon ay son and daughters na tayo ng Lord. Gumawa tayo ayon sa kung ano ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. So, let's go to life application. Let's go up the orphan mindset. Alisin na natin yung kaisipan na wala tayong magulang. Alam niyo yung orphan? Walang magulang. Tayo po meron. Kaya kung may nangyayari sa buhay mo ngayon, may trials, may pagsubok, huwag kang mahiyang lumapit sa Lord. At kapag lumapit ka sa Lord, huwag mo naman sabihin kay Lord na, Lord, bakit naman ganito? Wag. Sabihin mo lang, Lord, ano man ang nangyayari sa buhay ko ngayon, dumadaan man ako sa pagsubok ng buhay, magtitiwala ako sa iyo, Lord, kasi mahal mo ako. Alam ko, may balak ka, may plano ka, meron kang pinaglalaanan na magandang dahilan bakit ako dumadaan sa ganito. So stop living as if you must earn God's love because He already loved you. Approach God with confidence, not fear. Because God is already your Father, therefore, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Lord, kailangan ko po ng pambili ng gatas ng aking anak. Lord, kailangan ko po ng diaper. Lord, kailangan ko po, Panginoon, ng pang-tuition ng anak ko. O kayo namang mga anak. Huwag kayong hingi ng hingi sa nanay nyo kasi limited lang din yan. Huwag kayong hingi ng hingi sa tatay nyo. Humingi kayo sa Diyos na naging ama nyo na ngayon. Amen? So kung walang pang-tuition fee, huwag magtatampo sa magulang. Humingi kayo sa Lord. Baka mamaya, ito na lang din yung chance ng Lord para lumapit ka sa Kanya. Huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya. Amen? So kung walang pambili, lapit kay Lord. Huwag mahiya, huwag matakot. Kasi ang Lord, ang laging nagsasabi, siya ay hindi tao para siya ay magsinungaling. Kung sinabi niya, ang plano niya sa atin ay buhay na maganda, therefore gagawin ng Lord yun. Ang kulang lang kasi is yung paglapit natin sa Kanya. Ang kulang lang kasi is yung pagtitiwala natin sa Kanya. So reflect the Father's love in how you treat others. Kung paano mo tinatrato, kung paano ka tinatrato ng Diyos, ganun din dapat ang pagtrato mo sa mga kasama mo sa loob ng church. Kung trinato ka ng Lord, inaccept ka ng Lord, dahil kahit na marumi ka, kahit ikaw ay sinners, inaccept ka ng Diyos, therefore ganun din dapat ang gawin mo sa kapwa mo mananampalataya. Accept each other. Amen? Huwag po tayong magmalaki sa kanila. Now, let's go to our pointers number 3. Chosen for a holy purpose. We are chosen to be transformed, not to remain the same. Amen? Ano ang sabi? Pinili ko kayo dahil meron akong kalooban na nais ipagawa sa inyo. Meron akong purpose, sabi ng Lord. Ano yun? Your purpose is to become a reconciliation, a ministry for reconciliation. When we say ministry for reconciliation, ikaw dapat nagdadala ka ng kaluluwa para ibalik sa Lord. Ang isang Kristiyano na hindi nagdadala ng kaluluwa kay Lord, hindi siya nagiging ministerial. Hindi siya nagiging priest. Hindi siya nagiging followers ni God. Hindi siya nagiging disciple ni God. If God transformed you, binago ka na ng Diyos, therefore, ikaw din dapat nagdadala ka ng babaguhin para sa Panginoon. That is our main purpose why God chosen us. For us to become a glorified body, and the second one is for us to glorify God. Yes, glorified body ka na, kailangan din may mag-glorify sa name ni God through you. Paano may mag-glorify through you kung hindi ka lalabas, hindi mo ipapakilala si God sa'yo? Pwede ba yon na for many years na Christian ka and yet wala kang nadadala sa Panginoon and yet wala kang naipapakilala sa Lord? Hindi pwedeng ganon. Kasi hindi tayo tinawag ng Diyos para lamang sa isang purpose. Tinawag tayo ng Lord kundi para sa maraming purpose. Ano-ano yung mga purpose na yon? One is to transform our lives. Second is para ayusin ang buhay natin, magtiwala tayo sa Lord. Third is para gamitin ka ng Lord para sa ministry of reconciliation. Kaya nga kung hindi ka nagagamit ng Lord, anong silbi ng pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Amen? So Ephesians chapter 1 verse 4, that we should be holy and blameless. Ano ang sabi ng Lord? You should be holy and blameless. Kapag dumadalo ka ng gawain at nakatingin ka lang sa mga katabi mo, you are not holy and blameless. Tinitingnan natin kung may nagtataas ng kamay o hindi.
That is not holiness and that is not righteousness. Holiness and righteousness comes with a right attitude during worship. Amen? Huwag mo i-compare. Ano yung ministry mo sa ministry niya? Don't compare it. That is not also holy and blameless. Yung nagda-doubt ka, no? Yung araw ng Sunday, magsisimba ba ako o hindi? That is also unholy and unblameless. Kaya nga, di ba, lagi kong kinakampaign sa inyo, in-encourage ko sa inyo, before going to church, Bible study, training, doon ka muna, umupo sa bahay mo, at humingi ka na ng sorry, Lord, patawarin mo ako, pupunta ako sa gawain ngayon. May Bible study po kami, Lord, pupunta si pastor dito sa bahay ko. Humingi ka na ng sorry. Kasi hindi pwedeng tanggapin ng tao ang banal na salita ng Diyos kung siya ay hindi holy and blameless sa Panginoon. Paano kang tatanggap kung ikaw mismo ay basura? Pwede mo bang tanggapin yung salita ng Lord? No. Hindi mariretain yan sa memory mo. Hindi magre-rema yan sa buhay mo. Bakit? Kasi punong-puno ka ng negative. Punong-puno ng negative. Yung isip mo, bunong-buno ng negative emotion ng damdamin mo. Kaya walang nare-retain sa iyo na salita ng Lord. Kaya pati pagsasalita mo, pag-share mo ng gospel, wala ka na rin panahon para doon. Kasi bakit? Hindi mismo na-retain sa memory mo. Kasi nga, unholy. Hindi malinis eh. Kasi kung merong nare-retain sa heart mo, ang puso mo, hindi ka dumadalo ng absent, ng late sa loob ng church. Tama po ba ako, mga kapatid? Kasi kung nagpapaka-holy ka kay Lord, dadalo ka sa church ng maaga. Kasi gusto mong mag-glorify ang name ng Lord. Tandaan niyo po, tinawag tayo to glorify the name of the Lord. Kung nalilate ka at maraming nakakakita sa'yo, nai-Istanbul sila, ano ba itong kapatiran na ito? Late na naman dumating. Amen? Sa tingin mo, nag-glorify ang name ng Lord sa katauhan mo? No. Kaya nga, anong sabi ng Lord? Be holy and blameless. Bago ka dumalo ng gawain, dapat ready ka na before going to the temple. Ready na ang buhay mo. Nakahingi ka na ng sorry. Lord, sorry po. Nakaisip ako na hindi dadalo ng gawain. Lord, sorry po. Nag-excuse ako kay pastor kahit wala naman talagang dapat ipang-excuse. Nag-excuse ako. Huwag lang pumunta sa bahay namin si pastor para maggawain. Lord, sorry po. Sinasabi ko na wala akong load. Pero ang katotohanan, tinatamad lang akong dumalo ng gawain. Amen? Do you think you are holy and blameless? If you are using that kind of excuses, no. And yet, pinanlalandakan natin sa Panginoon sa tuwing mananalangin tayo at magre-request tayo sa Kanya na, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan. Lord, unfair ka. Yung iba binibigyan mo, ako hindi. Lord, bakit ganon? Parang walang Diyos sa buhay ko dahil sa kalagayan ng buhay ko. Ang tanong, are you becoming holy and blameless? Is this body glorifies God? If it is not, therefore, huwag kang magreklamo kung ito lang ang binigay ng Lord sa'yo. Kasi unang dapat tinitingnan natin sarili bago ang Diyos, bago tayo humarap. Kaya nga si Job, sinabi ng Lord, nandoon ka ba nung lalangin ko ang mundo? Nandoon ka ba nung nagliligtas ako sa bansang Israel? Inaalis ko sila doon sa kalagayan ng kanilang slavery patungo sa bayang ipinangako ko. Nandoon ka ba? Sabi ng Diyos yun kay Job. Wala tayong karapatang mag-question sa Lord kung ano man ang nangyayari sa buhay natin kung hindi natin kayang questionin kung ang katawan na ito, nag-glorify ba ang Lord sa atin. Now, in 1 Peter chapter 2, verse 9, you are chosen race, chosen nation, that you may proclaim what? The name of the Lord. How can you proclaim the name of the Lord kung nakikita nila ang buhay mo? Hindi naman din tama. How can you say na Lord, ay mga tao, sumampalataya kayo sa Lord, and yet ikaw, konting sitwasyon lang ng buhay mo, nadarapa ka na. Hindi po pwedeng ganun. We need to stand in the truth. We need to stand that God had already chosen us, had already adopted us as son and daughter. Doon tayo manindigan. Huwag nating panindigan kung ano ang kasinungalingan na ginagamit ng mundong ito sa atin. And in Romans chapter 8, verse 29, predestined to be conformed to the image of His Son. You are predestined. You are to be conformed to an image of His Son. Anong sabi ng Lord? Predestined ka. Talagang inilalaan ka ng Diyos. Para saan? Para maging imahe ni Jesucristo, maging representative niya, maging holy nation na haharap sa tao, maging holy priesthood. Yun ang nais ng Lord na maging para sa ating lahat. Maging kagaya natin si Jesucristo. Hindi man kagayang-kagaya, no? Kundi yung sa pag-iisip na Lord,
Lagi natin sabihin, ito ang kalooban mo, Panginoon. Susunod ako. Ganun po. Yung nandoon sa lumalakad sa image ni Jesus Christ. Now, let's go to, God did not choose us merely to save us from hell. Hindi lang yun ang purpose ng Lord. Bakit kanya tinawag? Bakit kanya pinili? Bakit kanya ginawang anak niya? But to shape us like into Christ-likeness. Election, when we say election, separated from this world. That leads us to transformation. Pinili ka ng Lord para ano? Para i-transform ang buhay mo. Kaya kung ano ka dati, huwag mo nang ulit-ulitin na mangyari iyon sa buhay mo. Tandaan po natin, hanggat hindi natin binabago ang sitwasyon ng buhay natin, hindi tayo umaayon doon sa kalooban ng Diyos sa atin nung tayo tumanggap sa Kanya. Ano ang sabi ng Lord? Up to the 4th generation, magsasuffer. If you really wanted God to preserve your line of family, ano sabi ng Lord? Ngayon pa lang sa henerasyon mo, makita na dapat ng iyong mga anak, ng iyong mga apo, or sino man sila, na ikaw ay transformed believer. Dapat inaakay mo ang iyong mga anak sa loob ng church, inaakay mo ang mga apo mo sa loob ng church, inaakay mo ang mga manugang mo sa loob ng church. Huwag mong hayaan na magsabi sila na tinatamad po ako, ayaw ko pong tumalo. Hindi tayo tinawag sa ganun. Tinawag tayo ng Lord para ano? Para i-snatch sa hell ang mga tao. Ngayon, kung lagi natin pinapayagan yun sa sitwasyon ng buhay natin, pinapayagan natin yun sa anak natin, pinapayagan natin yun sa apo natin, pinapayagan natin yun sa mga in-laws natin, ano ang mangyayari sa kanila? We are putting curses to them. Naglalagay tayo ng sumpa sa buhay nila. So to avoid that curses sa buhay nila, we need to lead our families. We need to live our friendship. We need to lead other peoples na nasa environment natin patungo sa Panginoon para hindi ma-curse ang buhay nila. Amen? So being chosen does not remove responsibility. Tandaan po natin yan. Kapag tinawag ka ng Diyos, may responsibility ka. May purpose ka in life. And that is to increase and not to decrease. Increase in your attitude, increase in your faith, increase in quantity na dapat meron kang nadadala sa Lord. We are called to live differently because we belong to God. And for our life application, ask daily, does my life reflect the one who chose me? Nagre-reflect ba? Nag-glorify ba ang Lord sa buhay ko? Sa bawat sasabihan ko ba? Sa bawat ginagawa ko ba? Na nagiging responsive ako? Ano ba? May nagte-text sa inyo yung mga pastor nyo, no? Di man lang kayo nagre-reply. Nag-glorify ba ang Lord sa buhay ninyo? Halimbawa po, no? Nagsalita ka ng ganito. Nag-glorify ba ang Lord sa buhay natin? Halimbawa, nag-isip ka ng ganito. Nag-glorify ba ang Lord sa buhay natin? Dapat that is the number one goal ng isang mananampalataya na tinawag na at inalis na ng Diyos sa pit ng hell. Dapat ang buhay natin tumutungo na po doon sa Lord, nag-glorify ba ang buhay ko sa iyo? If nag-glorify ang Lord sa buhay natin, therefore, ano ang gagawin natin? Be holy, be blameless. Huwag malilate, huwag a-absent sa gawain, kasi nakaka-Istanbul po kayo. Pag nakaka-Istanbul, hindi nag-glorify ang name ng Lord sa buhay niyo. Amen? Okay, very good. So use your gifts, testimony, and calling to glorify God. Ano po ang sabi dito? Use your gift. Anong gift meron ka? Gift sa music? Gift sa pag-i-evangelize? Gift sa paglilinis ng church? Gift sa pagbibigay? Sa gawain? Whatever gifts you have, nung makilala mo si Lord, ano man yung gift na binigay sa iyo ng Lord, gamitin mo yan to glorify the name of God. Ano yung testimony mo ngayon? Ang testimony ba ng buhay mo ngayon is yung dating ikaw pa din, na mainitin ng ulo, na walang respeto sa kapwa, na chismoso-chismosa? Ano pa? Ano ang testimony mo dati? Na hindi na dapat yun ang testimony mo ngayon dahil tinawag ka na ng Lord. Inadapt ka na ng Lord. And calling to glorify God. Again, gifts, your testimony, your calling to glorify God. If you wanted to glorify God, again, be holy and be blameless. Amen? So, yun lamang po. And for our conclusion and challenge, you are chosen, not accidental. Pinili ka ng Lord, may istruktura ang Lord, merong architecture, merong engineer na ginamit ang Lord, hindi aksidente kung anong meron ka ngayon. Yan po lahat ay may kalooban ng Panginoon. Pinili ka niya before time. Hindi pa man nililikha ang mundo, pinili ka na ng Lord.
Lagi po nating tatandaan yan. This body is not the body originally planned by God. Ang body na ito ay mag-glorified kapag nandun na tayo sa heaven. Papalitan ng Lord ng original body. Kaya ang body na ito, hindi na po ito. Amen? Pansamantala lang itong body na ito. Kaya gamitin natin ito. This body is the steward of God. Pinagkatiwala na ng Diyos. Kaya dahil pinagkatiwala ng Diyos ang katawan na ito, gamitin po natin to glorify to glorify God. Amen? Be a testimony. Be a good testimony to everybody. Wag po natin gamitin ang katawan na ito para sa paggawa ng kasalanan. Amen? Stop na po natin yung mga kaisipan na kung saan hindi nakalulugod sa Lord. Bagkos, ilagay natin ang katawan na ito bilang nakalulugod sa Lord. Another thing, you are chosen with love. Hindi ka pinili ng Diyos ng basta-basta na lang, nang wala na lang kasi mapupunta siya sa impyerno. Hindi ganun. Pinili ka ng Lord dahil mahal ka ng Lord. At yung love na yan, wag mo sayangin. Kung talagang nag-grasp, when you say grasp, nahawakan mo talaga, na-embrace mo talaga yung pagkatawag sa iyo ng Lord. Therefore, lagi mong maaalala sa buhay mo, mahal ka ng Diyos. Dumadaan ka ng pagsubok? Yes. That is part of God's love for you. Love ba ako ni Lord? Bakit ako dumadaan sa pagsubok? Mahal ka ng Diyos, kaya ka dumadaan sa pagsubok. Dahil gusto ng Lord maging matatag ka. Amen? So, chosen with a purpose. What is your purpose? To glorify this body, to glorify God, maging mission ka, maging missionary ka. Amen? Kaya, be holy and blameless. Huwag na po tayong gumawa ng mga kasalanan sa harapan ng Lord. Iwasan na po natin yung makaisip tayo lagi ng, hindi mo na ako dadalo sa gawain. Mga kapatid, nagiging unholy and blameless po tayo pagka ganun, na hindi ka dumadalo ng gawain. Pag araw ng Sunday, pag araw ng training, pag araw ng Bible study, be sure na nandoon ka. Ang dami-dami naman na dumadalo, pastor, sa gawain natin eh. Hindi naman siguro ako kawalan. Hindi, kawalan ka. Kasi ano sabi ni Lord? Sa 100 na tupa at isa lang ang mawala doon. Iiwan niya yung 99. Hanapin ka lang. Kaya wag mo sabihin na ang dami naman dumadalo sa ministry natin, pastora. Hindi naman siguro ako kawalan. Kung mawala ako, absent ako. Di po. Hahanapin ka ng Lord. Kaya nga, kapag wala ka sa ministry, wala ka doon sa gawain, tinatabangan din yung mga kapwa mo kasama sa church eh. Kaya, mga kapatid, be holy. Amen? Now, last is for our challenges. Believe that your identity coming from God. Walang nagbigay nito maliban sa Lord. So, stop living as if you are unwanted or forgotten. Pangalawa, live as a God's child. Walk in confidence. Huwag mahiya na humingi sa Lord. Huwag mahiya na itanong sa Lord yung mga bagay-bagay. Huwag mo lang sasabihan ang Lord ng pagrereklamo mo. Always, Lord, I trust you. Okay, and then, have humility and obey God. Fulfill your purpose. Number 3, fulfill your purpose. Let your life declare God's glory. Tanong uli, is my body glorifies God? If not, mag-start na po tayo, mag-repent sa Lord. Is my mouth glorifies God? Is my thinking glorifies God? Is my hand glorifies God? Is my feet glorifies God? Is this whole body glorifies God? Therefore,